Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Alfredo. Nangyari ito taong 1980 sa lugar ng Southern Leyte. Sa mga panahong ito ay nagbabalik si Alfredo mula sa Mindanao. Isa siyang minero doon. Ngunit napagtanto niya na walang magandang kahahantungan kundi puro panganib ang kanyang trabaho. 10 taon din siyang nawala sa kanilang baryo at tuloy-tuloy na naging minero sa ibang bayan. Naging biglaan ang pagdating ni Alfredo dahil balak niyang sorpresahin ang pamilya. Subalit siya yata ang nasorpresa. Ang masayang ngiti ng kanyang amang si Luis at ng kapatid na si Alfonso ay napalitan agad ng seryoso at malungkot na muka. Itay, bakit po kayo biglang nalungkot? Ganito na ba kalaki ang pinagbago ko? Kung sa bagay, 1 dekada rin tayong hindi nagkita. Siya nga po pala, nasan si inay? Nasa ilog ba at naglalaba? Nandito ang inay mo, Alfredo. Halos 1 buwan na siyang nakaratay sa higaan. Dinapuan ng malubhang karamdaman ng iyong ina. Noong una ay umaayos naman ang pakaramdam niya kapag nakakainom ng mga halamang gamot. Pero nitong huli ay nanghihina na talaga siya. Naku po, Diyos ko. Ano po ba ang nangyari, Itay? Paano siya nagkasakit ng ganito? Hindi niyo po ba siya pinatignan sa doktor? Alfredo, anak. Nang nagkaroon siya ng lagnat sa loob ng 1 linggo, ay nagpatingin kami pero ang sabi ng doktor, simpleng lagnat lang daw naman yun at binigyan naman kami ng gamot at gumaling siya. Kaso nagkasakit na naman. Ayaw na din ng nanay mo na magpunta pa sa bayan dahil sa layo at hirap ng biyahe. Kuya Alfredo, tuwing gabi po ay nagigising si inay na para bang may nakikitang nakakatakot. Diyan sa bubong siya palaging nakatitig. Itay, kailangan na po nating dalhin si inay sa ospital. Alfonso, meron ba ditong kalabaw na pwedeng arkilahin kahit hanggang sakayan lang? Bilisan mo, maghanap ka na ngayon din. Labis-labis na pagkaawa ni Alfredo sa kanyang ina. Hindi ito ang kanyang inaasahan na madatnan. Bilang isang anak, nais nitong gumaling ang kanyang ina. May perang sapat naman siya para sa negosyong sisimulan, pero gagamitin niya ito upang mapagaling ang kanyang ina. Magtatakip silim na nang makabalik si Alfonso, pero wala siyang nakitang nagpapaarkila ng kalabaw. Hinawakan ni Luis si Alfredo sa balikat at nagwikang ipagpapabukas na lang muna ang lahat. Kararating lang niya, dapat siyang magpahinga muna. Gayunpaman, nagkaroon ng maliit na salo-salo ang mag-anak. Tila dinala ni Alfredo ang kanyang pamilya sa ibang mundo dahil sa mga kwento niya sa Mindanao. Doon ay naranasan ni Alfredo ang maharang ng mga rebelde, mga kakaibang bagay tulad ng mga multo, maging ng aswang. Subalit wala pa naman siyang nakaharap na multo o aswang. Nang banggitin ni Alfredo ang salitang aswang, ay tila natahimik ang mag-amang kasama niya. Pero ang biglaang pagtahimik ay agad naman binawi ni Alfonso ng isa pang tagay. Hanggang sa sumapit na ang 11:00 ng gabi. Dito nag-umpisang umungol ng mahina ang kanilang ina. Agad namang napatakbo ang 3 sa loob ng kwarto at nakita nila ang nakapikit pero balisang babae. Pinagpapawisan at umuungol ng mahina na tila nahihirapan. Nay, ako po ito si Alfredo. Nakabalik na po ako, inay. Bukas po ay dadaling ka namin sa ospital. Ano po bang nararamdaman mo, inay? Magsalita po kayo. Lagi lang siyang ganyan, Kuya Alfredo. Tignan mo, mamaya didilat yan. Tapos manginginig na parang may kinatatakutan po. Itay, lagnat lang po ba talaga ang pinag-umpisahan nito? Ang naaalala ko, Alfredo, anak. Tumatakbong umuwi ang iyong inay. Bitbit ang planggana ng nilabang damit
Panaylingon siya at sinabing may humahabol daw sa kanya. Isang lalaki daw na may kakaibang itsura at kilos. Sinong lalaki? At bakit po siya hinahabol? Alam mo kasi anak, marami nang nagbago sa baryo natin. May mga taong una ay mga dayuhan pero naninirahan na dito. Ayon sa kwento ng iilan, mga aswang daw ang mga bagong naninirahan dito. Pero wala namang katiyakan sa mga haka-haka. Pero nung sinabi ng iyong inaan tungkol sa humahabol sa kanya, ay para bang naniwala na ako sa mga bulong-bulungan anak. Aswang. Kalokohan po yan, Itay. Basta, bukas na bukas dadalhin po natin sa ospital si inay. Nang biglang sumigaw ang asawa ni Luis, dumilat ang mga mata at nanginginig. Nakatitig sa bubong at takot na takot. Agad naman itong niyakap ni Alfredo at paulit-ulit na tinanong ang ina. Nagkaroon na ng komosyon sa loob ng pamamahay nila. Hinawakan ng magkapatid ang magkabilang kamay ng kanilang ina dahil iba na rin ang kilos nito kumpara sa nakaraan. Nanlalaban na ito at nagpupumiglas. Tumitig ito ng masama kay Alfredo at tila ba hindi nito nakilala ang anak. Pinipilit naman na ipaalala ni Alfredo kung sino ito, habang ang ama ay walang tigil sa pagdadasal na nasa paanan ng asawa. Ang ina nila ay tila sinaniban ng masamang espiritu. Isang pangyayari na mangmang silang lahat. Matapos ang ilang minuto ay humupa na rin ito at natahimik ang bahay. Nanatili si Alonso sa gilid ng ina habang nag-uusap naman ang mag-ama sa beranda. Ayon sa kanyang ama, mukhang hindi doktor ang kailangan ng kanyang asawa kundi isang manggagamot. Pero taliwas ito sa paniniwala ni Alfredo. Buo kasi ang kanyang loob na sa ospital dalhin ang ina. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang oras ay payapang nakatulog na ang mag-anak. Subalit habang nahihimbing silang lahat, ang asawa ni Luis ay muling inatake ng kung anong nilalang. Ngunit sa sandaling yon ay hindi na ito sumisigaw. Nagpupumiglas ang biktima ngunit tila ba may nakadagan sa kanya. Nais nitong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig niya. Samantalang si Luis sa tabi ay tulog na tulog. Dala na rin sa iilang bote ng alak. At pagsapit ng umaga, isang sigaw ang bumulabog sa magkapatid. Sigaw ito ng kanilang ama. Natila ba puno ito ng paghihinagpis. Sa pagpasok ng magkapatid sa silid, ay nakayakap na si Luis sa asawa na isa ng malamig na bangkay. Napaupo naman sa sahig si Alfredo, habang si Alfonso ay pilit na ginigising ang kanyang ina. Ang pagkamatay ng kanilang ilaw ng tahanan ay tumatak sa mga tao bilang isang misteryo. Kahit sila ay walang formal na masabing dahilan sa kamatayan ng kanilang kapamilya. Habang nakalamay ang ina, dito na nalaman ni Alfredo ang mga nangyayari sa kanilang baryo. Isa lang pala ang kanyang ina sa mga kaluluwang misteryosong lumisan. Ang iba nga ay hindi na natagpuan ang katawan. Kusang naglalaho ang mga mahal sa buhay. Tinuring nila na may nagpapalaganap ng salot sa kanilang lugar. At walang ibang pinaghihinalaan kundi ang mga dayuhang naninirahan sa baryo. Pero sa kabila ng mga kwento ay hindi pa rin buo ang paniniwala ni Alfredo sa sinasabing aswang. Sa gitna ng kanilang usapan ay natahimik sila dahil may dumaan na 5 katao. 6 isang pamilya. Sa kanilang lahat ay si Alfredo lang ang may lakas loob na tumitig sa mga ito. Akmang tatayo na sana siya ay hinawakan naman siya ng isang matanda at pinigilan sa pamamagitan ng pagtitig. Nais sana ni Alfredo na kilalanin ang mga dumaraan.
na wala man siya ng 10 taon, may otoridad naman siyang magtanong sa mga taong hindi niya naabutan sa kanilang baryo. Sumapit naman ang libing ng kanyang ina. Isang napakalungkot na tagpo sa araw na yon. Nang makauwi sa bahay ay halatang walang gana ang tatlong naiwan. Nasa iba't ibang bahagi sila ng bahay at puro nakatulala. Hindi matanggap ang pagkawala ng mahal nila sa buhay. Isang hapon nun, habang naglalakad papauwi si Alfredo, nanggaling naman siya sa palengke upang maghanap ng pwesto. Balak niya kasing magnegosyo ng tindahan. Ayaw niya nang bumalik sa pagiging minero. Habang tahimik naman siyang naglalakad, ay may pumukaw ng kanyang pansin. Isang matandang lalaki na nakapikit na ang mga mata sa labis ng ngiti. Iyo, maaari ba akong magtanong? Matagal ka na ba sa baryong ito? Balita ko kasi may mga nagkakasakit at nawawalang mga tao. Opo, dito na po ko isinilang at lumaki. Sino po ba kayo, Manong? Ako nga pala si Sinag. Isa akong albularyong manlalakbay. Nang marinig ko ang kwento ng baryong ito, ay naging interesado ako. Nais kong tumulong sa mga tao sa pamamagitan ng aking mumunting kaalaman. Albularyo? Talaga lang po Sige po, mauuna na ako. Sana panggagamot talaga ang sadya nyo sa lugar na ito. Hindi naman naging maganda ang tabas ng dila ni Alfredo sa matanda. Gawa na rin kasi ng galit at sa umiikot na kwento sa lugar. Ayaw niyang magtiwala sa sinumang baguhan, pero tanging pagngiti lang ang iginanti ni Sinag. Makalipas pa ang ilang araw, napansin na ni Alfredo ang isang lumang kubo na pinagkukumpulan ng mga tao. Lumapit naman siya dito at inalam ang dahilan. Ayon sa kanyang nakausap na nakilala, may albularyo daw na kasalukuyang nanggagamot at nagpakilala ito bilang si Sinag. Biglang napaisip si Alfredo at dito niya naalala ang matandang lalaki. Kahit hindi man siya naniniwala sa mga kwentong aswang sa baryo, ay hindi pa rin maiwasan na magkaroon siya ng pagdududa sa biglaang pagsulpot ng nilalang sa kanilang lugar. Hindi naman niya magawang masilip ang albularyo dahil may pila at nasa silid ito nagsasagawa. Pansin rin niya ang kakaibang alimuyak sa paligid ng kubo na tila nakakagaan ng pakiramdam. Ang kahoy na materyales sa kubo ay halatang luma at dinaanan na ng mga anay, pero tila ba makintab ito at matibay. Sa pagkakatanda niya, ang kubong yon ay nakatagilid na at halos wasak, pero nakatayo na ito ngayon at mukhang matibay ang itsura. Ikinatuwa naman ng mga tao ang pagdating ni Sinag. Mga matatanda lang sa kanilang baryo ang nakaranas na may albularyo noong kabataan nila. Ang pagkakakilanlan ni Sinag ay misteryo sa lahat ng nandon, subalit nanggaling siya sa mundo ng mga engkanto. Napansin kasi ng kanilang hari ang dumaraming pagkawala ng mga kaluluwa sa baryo. Hindi ito normal na pangyayari sa ordinaryong mundo. Ipinadala si Sinag upang tuklasin ang tunay na nangyayari sa mundong ibabaw. Ang pagiging albularyo ay pagpapanggap lamang niya, pero ang panggagamot ay tunay at solido. Kung ang kalimitan sa mga albularyo ay gumagamit ng mga halamang gamot at orasyon, iba itong si Sinag. Sa kadailanang pulbos ang ginagamit nito. Pulbos na tila halos kakulay na ng ginto. Dinudukot lang niya ito sa kanyang palad at isinasaboy sa pasyente at kusang nawawala lang din ang pulbos na yon na animoy tinangay ng hangin. Matapos malaman ni Alfredo ang iilang impormasyon ay umalis na ito at tumuloy na sa merkado
Hindi naman niya binigyan ng halaga ang mga sinasabi ng mga tao na ito'y magaling at mabait. Hindi pa siya kumbinsido sa isang dayuhang nagpapakita ng kabaitan. Gayunpaman, nasa isip niya ang makapagsimula na ng tindahan. Iniisip niya kasi na baka maubos lang ang ipon sa ibang bagay. Hapon na nang makauwi ang binata. May dala itong kape at tinapay para naman sa kanyang ama. Itay, eto magkape ka muna. Bagong gawa po yan mula kay Mang Senyo. Siya nga po pala, nakakuha na ako ng pwesto, Itay. Yung kay Aling Maming po, titigil na daw po siya sa pagtitinda dahil matanda na at may dinadaing na daw siya sa katawan, lalo na sa kanyang mga mata. Abay, mabuti naman kung ganoon anak. Mas maiging dumito ka na lang. Huwag ka nang bumalik sa Tiwalwal. Dito kahit namang kakaunti ang kinikita, pero magkakasama naman tayo. Wala na nga ang nanay nyo. Kailan ka ba mag-uumpisa magtinda? Sa susunod na linggo po, may mga inaayos pa po kasi. Itay, nasan nga po pala si Alfonso? Ayun. Sinama ng kanyang kaibigan na magpagamot. May bagong albularyo daw dito sa atin. Si Sinag. Nakilala ko na po yun noong nakaraang araw. Napadaan ako doon kanina pa uwi, pero hindi ko naman po nakita si Alfonso. Pero Itay, paniwalang paniwala ang mga tao sa matandang yun. Ano ka ba, Alfredo anak? Sa mga ganitong liblib na lugar, ang sinusumpungan ay ang mga albularyo na kagaya ng Sinag na pangalan nun. Malayo tayo sa bayan at pahirapan kapag nagkakasakit. Kaya malaking bagay ang mga ganyan. Ay, naku po Itay, mahirap nang magtiwala. Kaya kung may kakaiba po kayong nararamdaman sa katawan, magsabi po kayo kagad upang maagapan natin. Dadalhin po agad kita sa bayan. Sos, alam mo ba kahit kailan ay hindi pa nasuri ng doktor ang katawang ko, Alfredo? Mas maigi pa rin ang mga gamot na nasa kalikasan. Basta ako naninigurado lang po. O sige Itay, magpapahinga muna ako sandali. Samantala, ang mga nagagamot ni Sinag ay likha ng hindi normal na dahilan. Sa iilang araw na paglilibot niya sa baryo, ay may mga napansin na siyang kakaiba. May mga tao na masangsang ang amoy, yung tipong amoy ng isang bangkay. Sa normal na tao ay naikukubli ito, pero para kay Sinag ay amoy na amoy niya ang mga aswang na kasamang naninirahan sa mga tao. Tanging pagkaawa na lamang ang naramdaman ng engkantong albularyo. Dahil matagal na palang nilukob ng masasamang nilalang ang baryong yon. At ngayon, unti-unti na nilang ginagawang pagkain ang mismong taga-baryo. Isang hapon, napadpad si Sinag sa may kakawyan. Medyo patarik ang daan. Binabaybay niya at nasipat niya ang isang maliit na bahay na halos matakpan na ng mga damo. Nung una, akala niya abandonadong bahay ito. Pero nakarinig siya ng mga boses. Boses ito ng isang babae na pinagsasabihan ang anak nito. Gamit naman ang kakayahan bilang engkanto, ay ikinubli ni Sinag ang sarili sa katawan ng punong kahoy. Malaya niyang nakikita ang nangyayari sa loob ng bahay. Isang batang lalaki na sumusuway sa ina. Bumulaga naman sa engkanto ang kapirasong kamay ng tao na bitbit ng bata na nilalantakan nito sa may bakuran. Pilit naman na pinapapasok ng ina ang bata sa loob ng bahay. Subalit, pumapalag ang batang yon at nakatutok lamang sa nginangat-ngat na kamay. Makikitang ikinukubli ng aswang ang kanilang gawain. Hanggang sa may tila naramdaman ng babaeng aswang sa paligid. Huminto naman ito at suminghot sa hangin. Nakatayo lamang si Sinag na nakadikit sa puno. Ilang metro lamang siya sa aswang, pero hindi siya nakita sa paningin nito.
Makalipas ang ilang saglit, ay hinila ng babae ang kanyang anak at tuluyang nagsarado ng pinto. Kumpirmado, ang baryo ay pugad na ng mga aswang. Nagpatuloy naman si Sinag. Nang makalayo sa bahay ay nanumbalik ang kanyang anyo na animoy lumabas mula sa isang salamin. Hanggang sa nakita niya si Alfredo na nakatayo habang nakatingala sa mga niyog. Biglang sumulpot si Sinag sa likuran ng binata at laking gulat nito. Napatitig si Alfredo sa paligid. Kahit tunog ng tuyong dahon ay wala siyang narinig bilang pahiwatig na may paparating. Oh, Sinag, nakakagulat ka naman. Bakit ba bigla-bigla ka sumusulpot? Aba ay pasensya ka na iyo. Napansin ko na mukhang abala ka sa mga nyog. Bakit, ano bang meron sa itaas? Magtitinda na po kasi ako sa susunod na linggo. Bala ko kasi na isama ang mga nyog bilang paninda. Teka po, bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Nakakatuwa ka naman iyo. Pero mag-ingat ka. Baka may iba kang makita dyan sa itaas. Tulad ng ano? Isa kang mangmang na nilalang. Kaawa-awa at nakakalungkot. Walang kahit sino ang pwedeng dumanas sa kasalukuyang dinadanas ng baryong ito. Pugad na ng kasamaan ang baryong ito, iho. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang magpapaabot ng gabi o kahit takip silim dahil nasa paligid lang sila. Ang tinutukoy mo po ba ay mga aswang? Pwes walang aswang. Hindi po sila totoo. Ibinabaling lang ng mga tao sa mga aswang ang kamalasan ng baryong ito. Iho, hindi kita pipiliting maniwala. Pero wala namang mawawala kung susundin mo ang payo ko. Iwasan ang dilim dahil sa bawat anino ay may mga nakakubling nilalang. Mag-iingat ka, iyo. Sige, mauuna na ako sa iyo. Sa pag-uwi ni Alfredo ay napansin ng kanyang ama na malalim ang iniisip nito. Kinamusta siya ni Luis at ang negosyong itatayo. Sumagot naman si Alfredo ng maayos pero tila iba ang iniisip ng binata. Sa pag-uusisa pa ni Luis ay dito inilahad na ng anak ang pagtatagpo nila ng albularyo. Matapos magkwento ay nagwika naman si Luis na posibleng may katotohanan ang babala ng dayong albularyo. Para kay Alfredo, kailangan niya muna ng ebidensya dahil malakas pa rin ang kanyang paniniwala na walang aswang sa kanilang baryo. Samantala, sa sumunod na mga araw ay itinayo na ni Alfredo ang kanyang tindahan sa may merkado. Sa tulong naman ni Alfonso ay may mga inayos sila sa pwesto at nagdagdag pa ng mga estante. May mga kaibigan at kakilalang napapadaan at binati nila si Alfredo at tila ba nagbiro pa ito ng inuman. Walang mapaglagyan ng tuwa ang binata sa negosyong sisimulan niya. Hindi niya na alintana ang kwento ng baryo. Basta ang mahalaga ay mabuhay sila ng maayos. Nang sumapit ang alas 5 ng hapon, ay dumating ang isang kaibigan ni Alfredo. Sa kanilang pag-uusap, ay nadako sila sa usap-usapan ng mga tao. Ang tungkol sa mga aswang. Nasa mababa at mahinang boses ang pagbanggit ng lalaki sa salitang aswang. Pero si Alfredo ay tumawa ito at malakas na sinabi ang pangungutya niya sa mga aswang. Ayon pa sa binata, ang mga aswang ay kwentong matatanda. Hindi totoo at walang kwentang pag-usapan. Siniko naman siya ng kaibigan dahil napansin nito ang iilang tao na matalim ang titig kay Alfredo. Di na nga nagtagal at ang kaibigan niyang yon ay nagpaalam na. Minandohan naman ni Alfredo ang kapatid na magligpit na upang makauwi na sila. Natapos naman nila ang gawain sa araw na yon. Ang mga paninda
ay naisampa na at iisa na lang ang kulang, ang mga niyog. Kinabukasan ng umaga ay umusad na sila Alfredo papuntang niyogan. Noong isang araw pa kasi niya nabili ang iilang niyog at dadaanan muna niya si Betong, ang katiwala ng may-ari ng niyogan, upang samahan siya at bilang taga-akyat na rin ng niyog. May dalang kariton si Alfredo na paglalagyan ng mga niyog. Gayunpaman, tumungo na ang dalawa sa tahimik at liblib na niyogan. Nagkakalabugan ang bawat niyog na nalalaglag at mabilis naman itong dinadampot ni Alfredo. Bumaba na rito si Betong upang sa kabilang puno naman aakyat. At habang umaakyat ang lalaki, ay nakatingala lang si Alfredo nang biglang may mabilis na bagay ang dumapo sa itaas ng punong yon. Napasipat ng gusto ang binata pero wala naman siyang nakita at nagpatuloy si Betong sa pag-akyat hanggang pumwesto na at nag-umpisang maglaglag ng mga bunga. Hanggang sa nasipat ni Alfredo na may isang nilalang ang dahan-dahang gumagapang at nasa likuran na ito ni Betong. Sumigaw naman agad si Alfredo upang mabalaan ang kasama, ngunit isang mabilis na saksak sa tiyan ni Betong gamit ang kamay ng nilalang. Kitang-kita ni Alfredo ang pagkalaglag ni Betong mula sa itaas ng puno. Nang lumagapak sa lupa ay tila umurong ang dila ni Alfredo sa bilis at pagkagulat. Nakadapa si Betong at bali ang isang hita. Nanginginig pa ito habang nakadilat at nakatitig kay Alfredo, at ang bibig nito ay bumubulwak na ang maraming dugo. Sa pagbaling niya naman ang tingin sa itaas ay nakita niya ang paglundag ng nilalang sa kabilang puno at nagpalipat-lipat pa sa ibang mga puno bago tuluyang naglaho. Nang ibinalik niya ang tingin kay Betong ay wala na itong buhay, pero nakadilat pa din. Napapaatras si Alfredo. Sa labis na takot, tumitingin siya sa paligid. Iniwan ang kariton at kumaripas ng takbo. Agad niyang pinuntahan ang may-ari ng niyogan at nauutal na naglahad dito ng kwento. Sumugod sila sa lugar kasama ang iba pang mga tauhan ng may-ari, subalit walang katawan na natagpuan. Kahit bakas ng dugo ay wala. Para bang sinipsip ito sa lupa. Napasapupo na lamang sa ulo si Alfredo dahil tiyak siya kung saan niya iniwan ang bangkay ni Betong. Naglaan pa ng oras ang mga tauhan sa paghahanap pero walang bangkay na makita. Labis na pagtataka naman ang umiral kay Alfredo at hindi maiwasan na magduda ang matandang may-ari ng niyogan kay Alfredo. At sa uli, pinagbintangan pa si Alfredo na siya ang dahilan sa pagkawala ni Betong. Dito nagsiuwian ang lahat na walang napala. Hindi naman mapakali si Alfredo dahil alam niya ang kanyang nakita. Pinakalma naman siya ng kanyang ama at pinayuhang ipagliban muna ang pagbubukas ng tindahan. Habang nasa bahay at hindi mapakali, naisip ni Alfredo na puntahan ang albularyo. Umaasa siya na makakakuha siya ng kasagutan mula sa matandang yon. Iilang pasyente lang ang naroroon. Matapos ang pinakauli ay lumabas na ng kubo ang matanda at inilahad ni Alfredo ang kanyang naranasan sa araw na yon. Mang Sinag, anong nilalang po sa palagay ninyo ang umatake kay Betong? Aswang, Alfredo. Base na rin sa paglalarawan mo. Isang aswang ang umatake sa kasama mo. Pero di ba sa gabi lang po lumalabas ang mga aswang? Nagkakamali ka, iyo. Kahit nga sa daan ay makakasalubong mo sila. Kahit pa nga sa simbahan ay naroon sila.
May mga aswang na hindi namimili ng biktima. Pero sa tingin ko, ang pakay ng aswang na yon ay ikaw. Ha? Ako po. Pero bakit si Betong ang inatake niya? Isang pambihirang gawain na umatake sa umaga ang aswang. Maliban na lang kung ito'y gutom na gutom. Pero ang itira ka pang buhay, imposible iyon, iho. Ikaw ang pakay niya, hindi upang atakihin o gawing kilawin, kundi ipakita sa iyo na sila ay umiiral. At ang masama doon, markado ka na. Ibig sabihin hindi na magtatagal ang buhay mo. Ikaw at ng pamilya mo, iho. Ano po ang sinasabi ninyo? At bakit ito gagawin sa akin ng aswang? Bubuhayin tapos papatayin lang din? Marahil ay minaliit mo ang pag-iral nila. Ang mga aswang na nakakarinig ng panliliit sa kanilang lahi ay pinapatunayan nila sa taong yon na sila ay totoo. Tatakutin ka, babaliwin, idadamay ang lahat na malapit sa iyo. Gagawin kang saksi sa pagkamatay ng lahat at ang huli, ikaw na ang kanilang papatayin. Napatahimik si Alfredo at naalala niya ang usapan nila ng isang kaibigan sa nakaraang araw. Maraming tao sa palengke ng araw na yon at marahil may nakarinig na aswang sa kanilang pinag-usapan. Ang paniniwala ni Alfredo ay nag-iba sa isang iglap. Alam niya ang kanyang nakita at nasaksihan. Hindi ito misteryo, kundi kagagawan ito ng nilalang na makapangyarihan. Kung babalikan po ako ng aswang, tiyak madadamay ang pamilya ko. Ano po bang dapat kong gawin, Mansinag? Lumaban, iho. Wala kang ibang gagawin kundi ang lumaban. Pero paano? Hindi naman po sila mga tao. Ngayon naniniwala ka na totoo sila. Kung sa bagay, naiintindihan kita, iho. Halika sa loob at may ibibigay ako sa iyo. Isang maliit na garapon ang ibinigay ni Sinag sa binata. Naglalaman ito ng pulbos. Ayon pa sa albularyo, isasaboy ang mga pulbos sa paligid ng bahay. Magsisilbi itong proteksyon sa loob ng 3 araw, pero nawawala ang bisa nito kapag nabasa ng ulan. Habang may epekto pa ang pulbos na yon, ay ligtas ang sinumang tao na nasa loob ng bahay. Inabisuhan naman niya si Alfredo na sa loob ng 3 araw ay aalamin niya ang uri ng aswang na umiiral sa kanilang baryo upang mapag-aralan nito kung papaano lalabanan ang nilalang na yon. Nagpasalamat naman ang binata at dumiretso na ng bahay. Bago naman dumilim nun, ay isinagawa niya na ang sinabi ng matanda. Umikot siya sa bahay habang ibinubudbud ang pulbos. Nasa bintana naman si Luis at nakatitig lang si ginagawa ng anak habang si Alfonso ay abala sa kusina. Habang sila'y naghahapunan, ay dito na inilahad ni Alfredo ang tungkol sa pulbos. Hindi naman maiwasan ni Luis at Alfonso ang makaramdam ng pangamba at labis na takot. Pero tiniyak ni Alfredo na tutulungan sila ng albularyo. Sa gabing yon ay hindi nakatulog ang binata. Hindi siya mapakali. Naglalaro sa isip niya na nasa paligid lang ang aswang at sa anumang oras ay aatake ito. Panaysilip pa ang binata sa siwang ng dingding habang nasa loob siya ng kanyang kwarto. Humihiga sa kama pero ang pandinig niya ay nasa labas. Konting kaluskos ay bumabalikwas agad si Alfredo. Hanggang sa umupo na lamang siya sa may sahig at sumandal sa dingding. Dito hindi niya namalaya na nakatulog na siya. Kinabukasan ay nagpaalam si Alfredo na magbubukas na siya ng tindahan. Naisip kasi niya na hindi dapat kontrolin ng takot ang kanyang buhay. Kailangan niyang kumain sa pang-araw-araw para na rin sa kanilang pamilya.
Paalis na sana si Alfredo matapos magbihes nang makita niya ang garapon sa ibabaw ng mesa sa kanyang kwarto. May konti pa itong laman. Kinuha niya ang garapon at inilagay sa kanyang dalambag. Sa araw na yon ay nagbukas ang tindahan ni Alfredo. Makalipas lamang ang ilang minuto ay may dumating na babae. Nagpakilala itong asawa ni Betong. Nakiusap ito kay Alfredo kung alam ba nito kung nasaan ang kanyang asawa. Malungkot na kinausap ni Alfredo ang babae at sinabi lang niya kung ano ang kanyang nalalaman. Ilang araw na ang lumipas pero hindi pa rin natatagpuan si Betong. Umalis naman ang babaeng yon na malungkot ang itsura. Pagsapit ng tanghali ay dumating si Alfonso. Inabisuhan niya naman ang kapatid na bantayan muna ang tindahan. Nagtungo rin si Alfredo sa may-ari ng niyogan upang makipag-ugnayan sa paghahanap ni Betong. Pero tumanggi na ito dahil nalibot na daw nila ang baryo sa kakahanap. Lumabas si Alfredo na isang bigo. Nais niyang tumulong pero hindi niya alam kung papaano. Pero isa lang ang sigurado. Patay na si Betong. Gayunpaman, bumalik siya ng tindahan at naging abala sa bagdagsa ng mga tao. Kung sa umaga ay matumal, bumubulusok naman ang benta pagsapit ng hapon. Kuya Alfredo, hindi po ba masyadong maaga pa para magsara? Tignan mo, marami pang tao sa paligid. Mas mabuti na iyon, Alfonso, para maliwanag pa kapag dumating tayo sa bahay. Kailan ka pa natakot sa dilim, kuya? Mukhang nag-iba ka na simula noong nawala si Mang Betong. Hindi siya nawala, Alfonso. May kumuha sa kanya. At pwede ba, huwag mong gawing biro ang bagay na ganyan. At isa pa, huwag mong banggitin ang mga nilalang na yon. Mahirap na baka may makarinig pa. Pasensya na po, Kuya Alfredo. Pangako hindi na po mauulit. Sige po at magliligpit na ako. Napatitig naman si Alfredo sa mga tao sa labas. Isa-isa niyang sinipat kung may kakaiba sa mga ito. Tila nadala na si Alfredo sa nangyari nang minsang kutyain niya ang mga aswang. Takot at pangamba ang naramdaman niya sa mga oras na yon para sa kanyang kapatid at sa ama. Alam niya na may bahid ang mga sinasabi ni Sinag. Makalipas naman ang 2 araw, pinuntahan ni Alfredo ang albularyo. Isang araw na lang kasi at mawawala na ang bisa ng pulbos. Hindi na rin nagkasya ang natitirang pulbos sa garapon para sa palibot ng bahay. Dumating naman ang binata sa kubo ng albularyo, isang tahimik at payapang lugar na animoy walang tao. Marahang naglakad papalapit sa pinto. Kakatukin na sana niya ito nang may narinig siyang mga maliliit na boses. Parang mga bata ito na naglalaro pero napakaliit ng mga boses at sobrang matitinis. Inakala ni Alfredo na mga duwende kaya minabuti niyang sumilip sa may siwang. Nanlaki naman ang mga mata ng binata nang makita niya ang 3 maliliit na nilalang na may mga pakpak at lumilipad paikot sa isang lampara. 3 maliliit na diwata ang nakita ng binata. Kasinlaki lang ito ng daliri. Napatras naman siya at nagulat. Muli siyang sumilip upang kumpirmahin na hindi nga siya namamalikmata. At ayun nga, totoo ang kanyang mga nakita. 3 diwata ang masayang umiikot sa apoy ng lampara. Muling napaiwas si Alfredo at napatras, papalayo ng bahay, nang sumambulat sa kanyang likuran ang albularyo. Ang itsura ng binata na humarap sa matanda ay puno ng pagkagulat at pagkabigla. Nauutal naman siyang itinuro ang kubo at ang mga diwatang naglalaro sa rampara. Ngunit natawa lang ang matanda at tinapik siya sa kanyang balikat.
Inaya naman siya nito sa loob ng kubo. Sa kanilang pagpasok ay wala na ang tatlong nilalang at patay na rin ang ilaw sa lampara. Hindi nga ako nagkamali sa iyo, Alfredo, iyo. Ikaw ay natatanging tao. Hindi normal sa isang tao ang makakita ng mga diwata. Maliban na lang kung ito ay sadyang nagpapakita. Oo, may kakayahan ang tao tulad ng ikatlong mata. O di kaya ay kakaibang katangian. Ano po ang ibig ninyong sabihin? May ikatlong mata po ako, Mang Sinag? Maaari. O pwede rin may kakaiba sa iyo. Isang biyaya na mula sa kalikasan. Alam mo, iho, ang mundo ay puno ng hiwaga. Kaya hindi natin masasabi. Mga diwata ba ang nakita ko kanina? Oo, at mga kasamahan ko sila. Siguro panahon na upang makilala mo ako ng lubusan, iyo. Ako ay isang engkanto. Naparito ako sa inyong mundo upang alamin ang dahilan ng pagdami ng nawawalang kaluluwa. Ako'y isang sugo at naging albularyo bilang bahagi ng aking balat kayo. Engkanto? Kung ganun po, may alam na ba kayo sa dahilan ng lahat ng ito? Oo, iyo. Mga gabunan. Sila ang isa sa pinakamalakas na uri ng mga aswang. Sa kanilang pamumuno ay nahikayat ang iba pang lahi ng mga aswang na naninirahan na dito. Ang baryong ito ay hindi na sa inyo dahil ito na ay baryo ng mga gabunan. Sa huling linyang yon ng albularyo ay biglang nagpalit ang kanyang anyo. Mula sa isang matanda ay tumambad sa harapan ni Alfredo ang isang binatang napakakisig at maamo ang pagmumuka. Mahaba rin ang buhok nito na kulay puti. Ang tenga nito ay korting dahon. Kulay asul ang mga mata at napakaputi ng balat. Namangha naman si Alfredo sa nakita at totoo nga na isang engkanto si Sinag. Sa unti-unti ay nag-iba din ang anyo ng kubo. Lumawak ito at gumanda at lumiwanag pa. Nagsilabasan na rin ang mga diwatang lumulutang sa hangin. Nagkumpula naman ang mga ito sa likuran ng binatang engkanto. Namangha ng gusto si Alfredo sa kanyang nakita. Mula naman sa kaliwang palad ni Sinag ay lumitaw ang isang punyal at iniabot niya ito kay Alfredo. Ayon dito, ang punyal na yon ay mahiwaga. Gagamitin ito para panlaban sa mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang. Alfredo, may kasunduan ng mga aswang at engkanto na hindi makikialam sa bawat isa. May kasunduan din ang mga antingero at sa amin na taga-ibang mundo na hindi na mananakit sa bawat lahi. Subalit kapag may kalabisan na, ay kumikilos na kami upang supilin ito. Naparito ako upang tumulong sa inyo. Ikaw tao, handa ka bang tumulong para sa inyong lahi? Ano po, Mang Sinag? Tumulong? Ano naman po ang magagawa ko? Isang ordinaryong tao lang po ako. Ang punyal na yan ay siyang sandata at proteksyon mo laban sa mga kalaban. Hindi mo kailangan na maging antingero. Ang tunay na lakas ay nasa puso. Magtiwala ka lang, Alfredo, at ikaw ay gagabayan. Sa hapong iyon ay bumalik ng bahay si Alfredo. Pero bago naman siya umalis, ay tinuruan siya ng engkanto sa mga bagay na pangontra sa mga aswang. Tangan niya ang punyal na binalot sa dahon ng saging. Subalit hindi pa rin makapaniwala ang binata sa kanyang mga nalalaman ng araw na iyon. Pero mas nag-isip si Alfredo sa sinabing kakayahan niya na makakita ng mga kakaibang nilalang. Ito ba ay tatanggapin niyang biyaya o isang sumpa? Ayaw niyang maglihim sa pamilya. Kaya naman matapos ang kanilang hapunan, ay kinausap niya ito ng masinsinan. Isiniwalat lahat ni Alfredo ang lahat ng kanyang nalalaman. Namangha naman sila Luis, maging si Alfonso. Pero kasunod nito ay ang takot sa posibilidad na atakihin sila ng mga aswang.
Kinabukasan bilang huling araw sa proteksyon ng pulbos ay inabisuhan ni Alfredo ang kanyang kapatid. Hanggang tanghali lang sila magtitinda upang gawin ang mga bagay na pangontra sa aswang. Nako, kalakasan pa naman tuwing hapon. Sayang din po yung kuya. Ngayon lang naman ito, Alfonso. Kapag natapos na ito, magtutuloy-tuloy na ang ating hanap buhay. Kuya Alfredo, sigurado ka ba sa gagawin natin? Natatakot po kasi ako. Kailangan lang natin magtiwala kay Sinag, Alfonso. Narito siya upang proteksyonan at iligtas tayo. Sana nga kuya. Napakabata ko pa. Ayoko pang mamatay. Huwag kang mag-alala, tol. Hindi yan mangyayari. Walang mamamatay. Sa huling gabi ng proteksyon, natagpuan nila ang mga sarili na tahimik lamang sa may mesa. Tapos na ang hapunan at mga gawain sa gabi. Subalit walang dinalaw ng antok sa kanila hanggang sa nabasag ang katahimikan nang may isang pusang humiyaw. Mabilis na tumayo ang mag-ama, sabay bunot sa mga sandata. Sumenyas naman itong si Luis na uminahon muna. May isang gabi pa naman ang natitira sa proteksyon, ngunit si Alfonso ay nanginginig at pinagpapawisan ng gusto. Hinawakan ng ama ang balikat nito at pinakalma. Sumilip naman si Alfredo sa may siwang at sa di kalayuan ay meron siyang naaninag na isang imahe. Sa liwanag ng malamlam na buwan ay nasipat niya ang tila mga aninong umaaligid sa kanilang bahay. Binalaan niya ang pamilya pero tiniyak niya na hindi sila nito malalapitan. Di naman naglaon ay naging maayos din ang kapaligiran. Nawala ang mga anino at naging payapa na ang lahat. Pagsapit ng umaga, habang wala ang magkapatid, naiwan itong si Luis na nagwawalis sa kanilang bakuran. May isang lalaking nagbigay galang at kumausap sa kanya. Lumapit naman si Luis sa pagitan ng bakod nila habang hawak nito ang walis. Medyo umatras ng konti ang lalaki habang nakatitig sa walis tingting ng matanda. Magandang araw, Manong. Ako nga pala si Gabo, taga-kabilang ibayo lang. Matanong ko lang kung sino-sino ang mga kasama ninyo sa bahay. At bakit mo naman naitanong? Taga-munisipyo ka ba? Bakit, tanda? Masama ba magtanong? Ilang araw ko nang napapansin na may kakaiba sa bahay ninyo. Isang bagay na nakapalibot. Hindi ito normal sa bahay ng tao. Ano? Sino ka bang talaga? At ano ang kailangan mo? Mag-iingat ka, tanda. Wala pang nakakapalag sa akin. Naging mainit ang tagpong iyon. Tila matatalim ang titig ni Gabo habang nagsisimula ng kabahan si Luis. Base naman sa sinabi ng lalaki, nagmamanman ito sa kanila. Naghinala na itong si Luis na si Gabo ay hindi ordinaryong nilalang. Nang makaalis na ang lalaking yon, ay agad pumasok ng bahay ang matanda at isinarado ito ng maigi. Inilabas niya ang mga itak at inilapag sa mesa. Nilagay na rin niya doon ang lagayan ng asin at nagpausok siya ng insenso na gawa naman sa makabuhay. Panay dasal na rin ang matanda at sumisilip sa may siwang. Makalipas lamang ang ilang oras ay dumating na si Alfonso. Dali-daling binuksan ng matanda ang pinto at pinapasok ang anak ng mabilisan. Nagtataka naman si Alfredo at ikwinento niya dito ang pagdalaw ng isang kakaibang bisita. Nagmungkahi naman si Alfredo na mas mabuting puntahan na nila si Alfonso sa palengke upang masabihan. Agad nga na naghanda ang mag-ama. May dalang mga itak at asin. Mahaba ang mga hakbang papunta sa palengke. Nang malaman na ni Alfredo ang tungkol kay Gabo, ay agad itong nagdesisyon na magsara at kasama ang pamilya, nagtungo sila sa kubo ni Sinag.
Sa mga oras na yon ay nagbalik sa anyong matanda ang engkantong albularyo. Iyo, napagawi kayo. Bakit may magpapagamot ba sa inyo? Mang Sinag, may nakausap si Itay kanina. Gabo daw po ang pangalan. Nagtatanong daw po ito, sabi ni tatay, kung sino-sino ang kasama niya sa bahay. Nagsisimula na sila. Sapat lang ang 3 araw at gabi na proteksyon ko sa inyong bahay upang malaman ko kung sino sila. Si Gabo ay ang pinuno ng mga gabunan sa baryong ito. Huwag kayong mag-alala. Napaghandaan ko na ito. Tanging pakiusap ko lang sa inyong mag-ama. Magtiwala at huwag magpadala sa takot. Ikaw, iho, malaki ang maitutulong mo dahil nakikita mo ang mga kalaban. May kakayahan kang makita sila kahit may sabulag. Ano? Nakikita ko po sila? Oo, iho. Iyan ang lamang mo. Hindi sila makakapagkubli sa iyo. Sa sandaling yon ay nagsagawa na sila ng mga plano. At nang matapos nito ay binigyan sila ng albularyo ng pulbos na nakasilid sa garapa. Lubos na nagpasalamat si Luis sa albularyo dahil sa tulong nito upang masugpo na ang ilang taong pamumugad ng mga aswang sa kanilang baryo. At sa pagsapit ng dilim, nakahanda na ang mag-aama. May bahid man ang takot pero pilit pinatitibay ang loob. Hanggang sa sumapit ang 11:00 ng gabi. Ginising ni Luis si Alfonso na nakaidlip habang nakaupo sa may sahig at nakasandal sa dingding. Sumenyas na kasi si Alfredo na may namataan na siyang mga anino sa labas ng bahay nila. At sa mga oras ding yun ay nahawi ang ulap at lumabas ang isang maliwanag na buwan. Sa pagpapatuloy na pagmamanman ng binata sa may siwang ay lumabas na ang anyo ng mga anino at dito nagpakita na ang mga gabunan. Magkakamukha lang naman ang mga ito pero magkakiba ang laki ng katawan. May mahaba at mapuputing buhok na umaagos sa hangin. May 2 ring sungay sa noo at napakaitim na balat. Pansin na pansin din ang mapupulang mga mata na kumikislap sa lilim ng dilim. Sa mahinang boses ay tinawag ni Alfredo ang mga kasama at pinasilip ito sa siwang. Biglang napatras at napaupo sa may sahig. Si Alfredo, dahil sa takot, inuha niya ang garapa at gumawa ng malaking bilog gamit ang pulbos. Inaya niya ang ama na pumasok doon at agad naman itong sumunod. Samantalang nagpatuloy sa pagmamasid si Alfredo. Naglalakad naman papalapit ang mga gabunan na nasa 8 ang bilang. Nang makalapit nito sa bakod, ay nagwika na si Gabo sa malalim at nakakakilabot na boses. Tanda, alam kong hindi ka nag-iisa dyan sa loob. Interesado lang ako sa kakaibang bagay na nariyan sa inyo. Sino ba ang tumutulong sa inyo, Tanda? May antingero ka bang itinatago? Bakit hindi mo subukang lumapit dito, Gabo? Upang magkaalaman tayo. Mukhang may ipinagmamalaki ka, Tanda. Kung gano'n, sige, lalapit na ako. At oras na mahuli kita, pipihitin ko ang leeg mo pabaliktad. Ang pagsagot ni Luis ay pampatay oras lamang. Hinihintay kasi nila ang pagdating ni Sinag. Nagkunwaring matapang ang matanda pero nangangatog na pala ito sa labis na takot. Ilang saglit pa ay naririnig na nila ang mga yabag ni Gabo. Ang bakod nila na gawa sa kahoy ay animoy papel lang na hinawi ng aswang. Nakatayo na ang pinuno sa bakuran nila. Lumanghap naman ito ng hangin at itinaas ang kanyang kamay. Sa udyat nito ay isa-isang sumugod at umatake ang mga aswang sa bahay ng mag-aama. Ngunit sabay-sabay na nagtalsikan ang mga nilalang at tumambad sa paningin ni Gabo
ang binatang engkanto. Nagulat ang gabunan at bahagyang humakbang ito paatras. Sino ka? Ikaw bang itinatago ng matanda? Pero hindi ka naman tao. Hindi na importante kung sino ako. Ang mahalaga ay matapos na ang pagpupugad ninyo sa baryong ito. Sumiklab ang apoy sa mga mata ng gabunan at dito nagsimula ang labanan. Agad na umarang ang dalawa pang gabunan at hinarap ang binata. Tumalo ng engkanto na tila lumutang sa ere. Kasunod nito ay ang pagsaboy ng pulbos. Sa pagdampi ng pulbos sa balat ng mga aswang ay naglulupasay ang mga ito na tila ba napaso. Mabilis naman na sumugod ang iba pa at sa pagkakataong ito ay ikinumpas ni Sinag ang kamay at dito lumabas ang maliit na ipo-ipo at tinangay ang iilang gabunan na tumilapon. Subalit may sumugod pa mula sa likuran ng binata dahilan upang bumagsak ito sa lupa at kumulong. Bumulusok naman ang talon si Gabo upang puruhan ang binata pero agad nitong sinalag ang pinuno sa pamamagitan ng hangin. Bahagyang bumaon ang katawan ni Sinag sa lupa at nag-iwan pa ito ng marka. Anong uri ng engkanto ka? Bakit napakalakas mo? Ngumisi lang naman ang engkanto at nasipat niya ang isang gabunan na palihim na pumasok sa bintana ng bahay. Agad niyang itinuro ang kaliwang kamay sa mismong bahay at nagsiangatan ang mga itak nila Alfredo na nasa mesa at sumalubong ito sa mga aswang. Umangil naman ang nilalang at lumagapak ito sa lupa. At sa pagkakataong ito ay dito na inilabas ni Alfredo ang punyal. Wala siyang alam gawin dito kundi ang itarak ito sa nilalang na yon. Kasabay ng kilos niya ay umilaw ang punyal na tila isang asul na liwanag at humaba hanggang sa tumarak sa dibdib ng aswang. Nagulat ang iba pa at napatakip sa mga mata dahil nasisilaw ito sa liwanag. Dito na iwinasiwas ni Alfredo ang punyal na naging isang talibong na at tila kumikislap ang talim sa tuwing natatamaan ng buwan. Batid naman ang pagtataka ni Gabo kung bakit may binata na namang sumulpot. Ngayon ay nahati na ang kanyang atensyon at nanlaki pa ang mga mata ng pinuno dahil biglang nagliyab ang kanang kamay ng engkanto. Nabuo naman ang isang bolang apoy. Dahil dito, napaangil ang mga aswang at hindi na makaatake. Samantala, nasa loob lang ng bilog sila Alfonso at Luis. Dasal at pagsindi ng insenso lang ang kanilang nagagawa. Binalot man ng takot pero puno ng pag-asang mananalo sa labanan. Bagamat nagtataka, pero binulungan ng isang gabunan si Gabo at napatitig ito kay Alfredo. Ikaw pala ang lalaking yun. Ang walang kwentang nilalang na nangutya sa lahi ko. Ano na bata? Nahanap niyo na ba ang katawan ng taga-akyat na nyog? Hindi na ako umaasang makikita pa namin si Betong. Demonyo ka. Mga demonyo kayo, Gabo. Hindi na ako papayag na may taga-baryo pa kayo makukuha. At hindi rin ako makapapayag na may masigit pa sa akin sa lugar na ito. Ibinuka ni Gabo ang kanyang mga kamay at dito umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na angil nito. Sabay-sabay na sumugod ang mga gabunan. Ang iilan ay tumalsik na nababalot ng apoy habang ang iba pa ay hindi makalapit kay Alfredo dahil naman sa sandata nito. Maya-maya pa ay umulan naman ng asin. Ang mag-amang Alfonso at Luis ay walang patid na nagsaboy ng mga asin sa lahat ng direksyon, bagay na ikinagalit pa ng mga gabunan. Hindi nila kaya na walang gagawin sa laban. Napangiti naman ang engkanto sa pagkakaisa ng mag-ama. At sa pagkakataong ito
ay dumipa na si Sinag. Sa kabilang kamay ay bolang apoy at sa isa pa ay ang bolang tubig. Nanlaki naman ang mga mata ni Gabo sa kakayahan ng engkantong yon. Napagtanto naman ng pinunong gabunan na ang kalaban niya ay may kakayahang gamitin ang 4 na elemento: lupa, hangin, apoy at tubig. Subalit wala sa bokabularyo ng mga aswang ang umatras sa laban. Kaya sumugod sila habang nakasunod naman sa kanila si Alfredo. Isang malakas na puwersa ang ginawa ni Alfredo sa pagtarak niya ng espada sa lupa at naglikha ito ng enerhiyang hindi nakikita, dahilan upang maitulak pa ang mga aswang papalapit sa engkanto. Ang pagsasama ng tubig at apoy ay naglikha ito ng napakalakas na enerhiya na tumupok sa mga gabunan. Tila dahan-dahan silang nabura sa mundo at tanging naiwan ay ang kanilang mga nagsisigawang boses. Sa isang iglap ay biglang nagkaroon ng kapayapaan. Nakatigil man pero ang mga mata ni Luis at Alfonso ay umiiral sa paligid. Siniguradong wala ng aswang na natira. Samantala, mula sa ere ay dahan-dahang bumaba sa lupa si Sinag. Kasabay nito ang pagbabalik ng kanyang anyo bilang matandang albularyo. Nakakatuwa ka naman, iho. Nagpamalas ka ng katapangan. At kayo din, Luis at Alfonso. Ako'y nagpapasalamat sa tulong na ginawa ninyo sa akin. Hindi, Sinag. Kami po ang dapat na magpasalamat sa iyo. Ikaw ang nagbigay ng bagong pag-asa sa baryong ito. Ginising mo ang diwa ko sa katotohanan. At sa punyal niya ito, nalabis kong ikinagulat. Sa'yo na ang punyal na iyan, iho. Nagtapos man si Gabo, pero may mga kauri pa rin niya na naninirahan pa dito. Ang misyon ko ay hindi pa tapos. Hindi ako magbabalik sa aming mundo hanggat may natitirang aswang sa baryong ito. Natapos ang gabi na matagumpay subalit hanggang may dilim, may mga aninong nananatiling nakakubli. Pagsapit ng umaga ay umakto ang mag-ama na normal lang ang lahat. Pero sa kanilang sarili ay ang matinding pag-iingat at pagmamatyag sa paligid. Nagpaalam na si Alfredo upang pumunta na sa palengke. Nakatago lamang sa kanyang tagiliran ang punyal. Sa gitna ng katahimikan ay may nasipat na batang lalaki si Alfredo. Natatakpan ng kalahati ng katawan nito ng mga talahib. Nakatayo lamang at matalim na tumitig sa binata. Bata, anong ginagawa mo dyan? May kailangan ka ba sa akin? Hindi naman sumagot ang bata. Bagkus, naglakad ito ng dahan-dahan papalapit sa kanya. Hanggang sa biglang tumakbo ng mabilis ang bata upang sugurin si Alfredo. Naging biglaan naman ang paghahanda ng binata. Akmang bubunutin niya na ang punyal, ay may isang nilalang na mabilis tumangay sa bata. Sa paglapag nito sa lupa, ay isang babae na tila ina ng bata. Walang salita ang babaeng yon, kundi ang matinding paghahawak nito sa anak na pilit inilalayo kay Alfredo. Paatras ang hakbang nito habang masigasig na nakatitig sa binata. Tila ba binabantayan nito ang posibleng pag-atake? At nang makadistansya na ng sapat ay mabilis na tumakbo ang mag-ina na animoy mga ligaw na hayop sa gubat. Napatutok na lamang si Alfredo at kumpirmado mag-inang aswang ang kanyang nakaharap. Sa paglipas pa ng panahon, ang dating minero ng Diwalwal ay naging tindero sa palengke. Pero sa oras na may umiiral na aswang sa baryo, hindi ito nag-aatubiling makipaglaban. Hanggang sa nalipol at naging payapa na ang baryo at ligtas sa bagsik ng mga aswang. Ito na rin ang panahon upang magpaalam na si Sinag. Oras na, iho. Iiwan ko na ang baryong ito.
Panatag na ang aking loob dahil may isang Alfredo na handang ipagtanggol ang mga tao. Hindi na ba kita mapipigilan, Sinag? Hahanapin ka ng mga tao. Umaasa sila sa'yo sa panggagamot. Tulad ng aking biglaang pagdating iyo, ay ganun din ako maglalaho. Hayaan mo't at ang aking presensya ay magiging alaala na lang Napangiti nila. na lamang dito si Alfredo. Pero ika nga, Ikinaway na ni kapag may Sinag ang pintong kamay magsasarado, at tumalikod. may bintana namang Sa magbubukas. unti-unting paglayo ng engkanto Mahiwaga ang mundo iyo. ay dahan-dahan Malay mo din bukas naging o luma sa susunod na at mga araw, abandonado ang itsura may ng kubo. lilitaw na totoong albularyo. Lumisan man si Sinag, hindi naman makakalimutan ni Alfredo na minsan sa kanyang buhay ay nakatagpo siya ng isang engkantong nagpapanggap bilang albularyo. Wakas,